Ako muna babasa na ng talata sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 29. Dito po sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus sa gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng sarong pagkatapos sa mga hapon, sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng sarong ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapot sa atin ang tao kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom ng sarong. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po lahat tapos ating ipunod ang ating paulo. Maraming. O yun sa mga Panginoon sa lahat, Panginoon kayo po ay papasalamat sa pagkakataon na ito na yung pinagalan niyo po sa pagkakas sa amin na muli ay aming sariwain at alalahanin ang kalikalaan ng mga anak na si Kristo Jesus ng Panginoon. Narito po, hawak ng mga lingkod ang katas ng ubas sa sinusubulo sa dugo at ang tinapay ng libadura na sinusubulan ng mga sa katawan. Dalangin po namin, Panginoon, na mas gusto niyo po ang mga bagay na ito at ang bawat isa po sa amin na tatanggap. Nawa po ay naging kalugod kami sa inyong harapan at gayon din ay hiningi po kami ng kapatawaran sa lahat po namin mga pagkakasala at pagkumulang na aming nagawa sapagkat ikaw lamang po ang nakakapagtanto ng aming mga kilos at iniisip, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na ito po ay magsilbing kalakasan ng pananampalataya sa pang-araw-araw ng Panginoon. Ito po aming sa magdalangin sa pangalan ng mga anak, si Kristo Jesus, ng Panginoon, Tigapagligtas. Amen. Naroon po tayo para po sa pagkaambagan. Ako muli babasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 16, verses 1 to 2. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gamitin naman ninyo kaya inuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Linggo, ang bawat na sino'y magbubuod na magsimpan ayon sa kanyang giniginhawa kung huwag na gumawa ng mga bagal sa pagpagyanto. Tuwitin po namin ang page 68, ang una ay kaapat na stanza lamang po. When upon life billows you are tempest tossed. Ready? Sing. When upon life billows you are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one.
Tayo po'y muling imukuha at manalangin. O Diyos, sa mga natakila at mga pagiging po sa lahat, Panginoon, bigyan po muli ay pinataas ang mga tingin na may dalang pong taus-pusang pasasalamat, Panginoon, sa bawat po biyaya at pagpapalan na patuloy niyo po pinagaling po sa amin. At din sa lahat, Panginoon, na ang buhay at kalakasan at tatagay po namin sa mga oras na ito. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga salapi na ito, ang hindi kapag-apagal. Nawa po ay magandang dito sa pagpapalaganap ng madalang salita at din sa patuloy na papaunlad ng bahay sa bahay, Panginoon. Dalangin din po namin na magandang dito upang makatulong sa ilang po ng mga kapatid na nakakailangan sa ating pagpinansyal at din po sa mga gawain po namin para sa iyo. Patuloy po namin pinapanalangin, Panginoon, sa mga susunod na araw na patuloy niyo po kami ingatan at gabayan. Layo po kami sa anumang kapahamakan o anumang bulupang karamdaman, Panginoon. Sa aming mga negosyo, trabaho, patuloy niyo po kami ingatan at pagkalupit po sa amin ang sapat na aming pangangailangan upang matutusan po namin ang aming pangangailangan sa aming pagpusikan ng pangatawan, Panginoon. Patuloy po kami papasalamat sa lahat po ng ibigay po sa amin at patuloy po namin muling na patuloy niyo pong ibigay sa amin ang kapayapaan sa aming mga puso at isipan, Panginoon. At sa mga bagay na hindi man po masambit ng mga labi ay patuloy po namin pinasalamatan at pinalangin sa tanging pangalan po ng anak na si Kristo Jesus ay tagapagligtas sa Panginoon ngayon at pagkailanman. Amen. Tayo po ngayon nasa bahagi ng mga katanungan. Kung may tanong kayo sa kay Brother Naho, pagtulungan na lang natin po. Sa akin, kung ano po ang katanungan nais ng bigyang kaliwanag. Yes, Sister Daisy. Tanong ko po kay Brother Naho, kasi nung dinilistas niya si David po bilang hari. Ang tanong ko, ang Diyos ba ay nagtataki? Kasi kung i-remain mo yung kasalanan ni Eva at Adan at saka kay David, si Eva at Adan pinalayas, dumanas ang hirap. Samantalang si David na mas matindi yung kasalanan, nanatili siyang hari. Ito ba ay dahil sa main mabigat na responsibilidad na dapat niyang gampanan? Kaya ganun yung treatment na magkaiba? Pero kasi ang pinag-usapan natin, pareho silang nakakulit na kasalanan. Sa katunayan po, si David nag-suffer din po dahil sa kasalanan. The consequences po yung kanyang mga ginawang kasalanan. Nag-fail po yung kanyang kaharian, yung kanyang pamumuno sa Israel. Gawa din po ng kanyang kasalanan. Hindi po lamang po maibahagi yung particular verses. Pero katulad ni Eva at Adan, nag-suffer din po si David dahil sa kanyang mga kasalanan. So, hindi po nagtatangi ang Diyos or nagbibigay ng favoritism sa kabila ng pagkakasala ng mga tao na si Eva at Adan ay nagkasala. Ito yung kanilang naranasang consequences. At si David ay nagkasala, subalit siya ay mayroong sure mercies of God na tinatawag, mayroong pangako sa kanya ng Diyos. So, regardless of God's promise to him, regardless na magkasala siya, tutuparin pa rin ng Diyos yung kanyang pangako. Yun yung pinupunto ni Isaiah sa kanyang panghihikayat sa mga tao na manumbalik sa Diyos. Kaya niya ginawang example si David, na sa kabila ng mga kasalanan ni David, ay hindi natitinag o nawawala yung pagiging tapat ng Diyos sa kanyang tipan, kahit sa kabila ng pagkakasala ni David. So yun po yung sana po na. Mayroon pa po ilang katanungan, sana po. Maski naman sa panahon po din natin ngayon, na kung saan unang itinatani o itinataas na kung saan kapag tayo nagkaroon ng mga pagkakasala, may kaukulang kaparusahan sa bawat ginagawa natin. May tanong pa. Sige po, brother.